So, alam nyo ba no na may kasunduan ang Diyos at ang mga taong Kristiyano? Kung ang isang taong Kristiyano nakikinig sa salita ng Panginoon at namumuhay sa kalooban ng Diyos, sa daling salita, ang isang tao nakakakilala sa ating Panginoon, dapat niyang ipangaral ang salita ng Panginoon at ipaabot niya doon sa mundong ito o sa mundo o sa mga tao ang kalwalhatian at ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kasi alam naman natin sa mundong ito, maraming mga tao na hindi kumikilala at hindi pa sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya dapat na ang salita ng Diyos ay ipangaral natin upang maabot ito sa bawat tao. Maraming mga tao ngayon, mga Kristiyano na sumasamba, millions na mga tao na sumasamba, nakakakilala sa ating Panginoon. Pumapasok sa simbahan, almost 1,000, millions. Ngunit, kung itong mga taong ito na nakakakilala sa Panginoon, tatayo lamang ito at mangaral sa salita ng Panginoon, maraming buhay sana o marami sanang tao ang makakakilala sa Panginoon. Marami sanang makakakilala sa Panginoon at marami sanang mga tao na magbabagong buhay at babalik doon sa ating Panginoon at malayo sa kamatayan na naghihintay sa bawat tao. Dahil nga sa libu-libong taong Kristiyano na nakakaalam o nakakakilala sa Panginoon sa kanilang pananahimik, mananahimik sila, nakasipir ang kanilang bibig at hindi nila ipinangaral at ipinaabot ang kaligtasan ng ating Panginoon, ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kumbaga, para bang sinusulo nila ang kaligtasan at hinuhusgahan nila ang bawat tao instead na ipaabot nila ang mensahe, ang salita ng ating Panginoon upang ang kaligtasan makakamit din nila. Ngunit sa kanilang pananahimik, maraming mga tao ang bumabagsak sa kaparusahan at hindi nakakaabot sa kalulatian. At dahil dito, maraming mga Kristiyano rin ang hindi nakakaabot sa kalulatian ng ating Panginoon dahil sa kanilang hindi pagtanggap or hindi pagbahagi ng salita ng Diyos na sana maabot din ito at marinig ng bawat tao sa mundong ito upang magbago rin sila at susunod sa ating Panginoong Kristo. Dito sa kasulatan sa Ezekiel chapter 33 verse 7 to 9, sinabi dito sa verse 33 at chapter 33 verse 7, ang anumang maririnig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. So, kung dyan sa mga simbahan or dito sa Biblia, sa pagbabasa natin ng Biblia, itong mga salita ng ito ay naririnig natin galing sa Panginoon. Salita ito ng Panginoon. So dapat itong mga bagay na ito ay sabihin din natin sa iba upang marinig din nila ang good news or ang magandang salita or magandang balita patungkol sa ating Panginoon Kristo. Dito sa verse 8 sinabi, kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. So, ito ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano na hindi nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Bakit? Sila mismo nakakarinig sa mga salita ng Diyos at nakakakilala sa ating Panginoon. Ngunit, ito ay sinusulo lamang nila at hindi nila ibinahagi sa bawat tao ang kanilang mga narinig patungkol sa ating Panginoong Kristo at sa ating Diyos Ama. Hindi nila ibinahagi. Sa ganitong paraan, nagiging madamot sila. Ang kaligtasan hindi nakaabot sa bawat tao. Kaya maraming mga Kristiyano, thousands, millions of Christians every day, bumabagsak sa impyerno at kukunti lamang at ilalan lamang ang mga taong hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Isa sa mga rason nito is ito, hypocrisy. Una, pagiging hypocrites. Una, natatakot silang ipangaral ang salita ng Panginoon dahil nga takot silang usigin ng bawat tao. Pangalawa, nahihiya sila. Ikinahiya nila ang ating Panginoon Kristo. Nahihiya silang ipangaral ang salita ng Diyos. Pero ang pagiging hypocrites, nananaig pa rin sa puso at isip nila na pakitang tao na kunwari matuwid sila sa harapan ng bawat tao. Ngunit alam ng Diyos kung ano ang bawat nasa loob ng ating puso. Kailangan ipangaral natin kasi kung ikaw, Kristiyano, nakarinig ka sa salita ng Panginoon, hindi mo ipanangaral ang salita
ng Panginoon doon sa kanila na sana, yun sana ang dahilan upang ang mga tao makakarinig sa salita ng Diyos at may kaligtasan pala sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo at lalayo sila sa kanilang mga naandang mga gawain like pagsamba sa mga Diyos-Diyosan or anuman. Babalik sila sa Panginoon sana at mamuhay sa kalooban ng Diyos at malayo sa naghahandang kamatayan at kaparusahan na tutunguhan ng bawat kasamaan. Ngunit, maraming mga Kristiyano dahil sa kanilang pananahimik, nakasipir ang kanilang bibig, ang mga tao na yun na sana maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos, bumabagsak sa impyerno. Kaya nga sinasabi ng ating kasulatan na maraming mga tao na sana sila ang magmamana sana sa kaharian ng Diyos, ngunit doon sila itinatapon sa apoy ng impyerno. Doon magnanangis sila. Sino ba yun? Yung mga taong Kristiyano. Yung mga tao na yun na nakakarinig sa salita ng Panginoon, ngunit sipir ang bibig at nananahimik at hindi ipinangaral ang salita ng Panginoon. At dahil dito, maraming mga tao na hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos dahil sa kanilang pananahimik. At dahil dito, sila rin ay pupunta doon. Ayon mismo dito sa kasulatan na kung ang isang tao, kung ang mga tao na yan ay namamatay sa kanilang kasamaan at hindi mo ipinangaral sa kanila ang salita ng Diyos, ikaw ang mananagot sa bawat tugo or sa kanilang kamatayan. Ayon mismo dito sa sulat ng Ezekiel. Dito sa verse 9 sinabi, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayon may hindi pa rin ito nagbabagong buhay. Mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. So, kung ang mga tao ng ganito, mga masama, binigyan mo silang bala, ipinaabot mo ang kanyang mensahe, ipinaabot mo ang salita ng Panginoon, ipangaral mo sa kanila ang salita ng Diyos, at hindi sila nakikinig sa iyo, at binabaliwala. Marami kasi mga gumagawa na ngayon, na maraming mga preacher or mga ngaral na ipinadala ng Panginoon doon sa mga lansangan, tabi ng daan, sa mga palengke or saan man sa mga plaza. Ngunit maraming mga tao na hindi nakikinig or sumusunod or nakikinig sa kanilang mga salita or bumabalik sa Panginoon. At yung mga tao na yun, yung mga preacher na yun, dahil nga sa pagtakwil ng mga tao sa kanila at hindi sila nakikinig sa mga salita ng Panginoon, yung mga preacher na yun ay hindi mananagot sa kamatayan ng bawat tao na nagtatakwil sa ating Panginoon. Ganun din sa bawat Kristiyano, na kung ikaw nakakaalam ka sa salita ng Diyos at alam mo at kilala mo ang Diyos at hindi mo na ipangaral, ikaw mananagot. Ngunit kung naipangaral mo ang salita ng Panginoon at hindi sila nakikinig at hindi sila bumabalik sa Panginoon at hindi sila nakikinig at namamatay sila sa kanilang kasalanan or kasamaan, ayon dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoon, hindi ka mananagot sa kanilang kamatayan. Yan mismo ang sinabi ng ating Panginoon dito. So kung marami sana tayo, kung libo-libo or millions na mga Christian na ipangaral sana ang salita ng Diyos, sana maraming mga tao ang babalik sa Panginoon. Ngunit sa pananahimik ng mga millions of Christian, maraming bumabagsak at hindi nakaabot sa kalulatian. At dahil dito, maraming mga Christian na pinapanagot ng Diyos sa kamatayan dahil sa kamatayan ng bawat tao na alam nila, ngunit hindi nila ipinangaral ang salita ng Panginoon according mismo dito sa nakasulat sa Biblia. So sana maintindihan natin, kung ikaw nakakilala sa Panginoon, sana ipangaral mo ang salita ng Diyos online or sa kahit sino. At least mapaabot ang salita ng Panginoon as warning. Kasi ang bawat mga ngaral kasi preacher, ito ay watchman. Watchman. Kung alam mo na ang kaaway darating, ikaw ang magpapatunog ng trompeta o pangbalaan ang bawat tao sa isang syudad na paparating na ang kaaway, which is the demon, which is the deception, kasalanan. At yung trompeta na yun yung salita ng Panginoon na ipaalam mo sa bawat tao upang hindi sila madaig at talunin ng kaaway ang lahat ng uri ng kasamaan na ibabato ng demonyo sa bawat tao. Kasi marami sa atin ngayon na namumuhay sa kasamaan at hindi sumusunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.